Lumipas ang maraming araw na hindi pinapansin ni Arturo si Kuyang. Nasira na ng tuluyan ang kanilang samahan dahil sa hindi pagtulong ni Kuyang sa mga bagong kasamahan ni Arturo na nadagit ng mga aswang sa isang beer house sa gilid ng kalsada. Wala naman ding nagawa si Kuyang dahil tila hangin na lang siyang dumadaan sa paningin ni Arturo. Hindi na siya pinapansin nito na tila ba walang pinagsamahan ang dalawang tao na ito. Bumalik na lamang sa kanyang pag-iisa si Kuyang sa loob ng kanyang sariling lungga sa ilalim ng tulay. At lumalabas na lamang siya sa tuwing may tumatawag sa kanya upang magpagamot o kaya ay kailangan ng mga militar ang tulong niya. Lumipas na ang maraming linggo ay nagkaroon na ng ibang kaibigan si Arturo sa Sitio Maahas. Nakikipaglaro na ito sa ibang tao at minsan pa nga ay doon na rin nakikitulog sa bahay ng kanyang mga bagong kakilala. Sinusunod pa rin naman niya ang mga pamahiin sa lugar, lalo na ang hindi paglabas pagsapit na ng gabi. Isang gabi, napagdesisyonan ni Arturo na makitulog sa isang bahay na pagmamay-ari ng isang nagngangalang Benny. Si Benny ay nabibilang sa ilang mga nakakaangat ang buhay doon sa lugar na yon. Magkasing idaran lang sila ni Arturo noong mga panahon na yon. Merong isang safe house itong sila Benny kung saan sila nagkakatuwaan ng kanilang mga kasama kahit na inaabot sila ng 10 oras ng gabi. Nasa taas yun ng burol, hindi naman kalayuan sa sentro ng sitio. Ang safe house kasi na yun nila Benny ay may underground na taguan na ginawa pa noong mga panahon ng Hapon. Magandang taguan ito na may matitibay na pundasyon at pader, kaya malabo itong mapasok mula sa labas ng kahit na sino man. Kaya naman kapag gusto ng pamilya nila Benny na magsaya, lalo na kung aabot ng magdamagan, ay walang problema. Basta nasa loob lamang sila ng kanilang taguan ay hindi na sila mapapansin ng kahit na sino man. Kahit na maging ang mga aswang na naninirahan sa lugar na iyon. "Oh Arturo, huwag kang kakabahan. Ganito talaga dito sa sitio namin. Patago na pagdating ng gabi." Biro ni Benny habang tinatabig-tabig si Arturo ng braso. Oo nga eh. Ngayon lang kasi ulit ako nakapag-enjoy ng gabi. Magmula nung dumating ako rito. 7:00 pa lang kasi tulog na ako. Sagot naman ni Arturo habang nilalagok ang alak sa kamay nito. Tila ba siya'y uhaw na uhaw dahil sa tagal na di siya nakakainom ng alak. Naintindihan naman iyon ni Benny dahil sabi nga niya, sa kanilang sitio ay nagkalat nga ang mga aswang. Pero hindi na lamang nila ito pinapansin at nag-iingat na lamang sila upang hindi mabiktima ng mga ito. Pero minsan daw talaga, kahit alam mo nang mapanganib, ay pipilitin pa rin makatagay at mag-happy-happy. Wala naman daw dapat ipag-alala si Arturo dahil nasa loob sila ng isang matibay na lugar. Hindi daw ito mapapasok ng aswang. Lalong-lalong hindi sila maririnig ng mga iyon mula sa labas dahil soundproof din ang buong kwarto na kanilang tinataguan sa ilalim ng lupa. Na-enjoy naman ni Arturo ang gabing iyon dahil kahit papaano ay naranasan niya ulit mabuhay na parang normal na kabataan. Umiinom, nagsisigarilyo, nakikipagtawanan ng buong magdamag. Mga bagay na hindi niya na nagagawa magmula nung nakarating siya sa Sitio Maahas. Tinanong ni Arturo si Benny kung ano ang pagkakakilala nito kay Kuyang. Ang sabi ni Benny, naging kaklase pa raw niya si Kuyang noong elementarya sila. Nakapag-aral daw ito hanggang grade 1, pero bigla na lamang daw itong hindi pumasok. Nakita na lang daw niya ulit ito matapos ang mahabang panahon at kakaiba na ang ikinikilos. Nakikita niyang nakikipaglaro na din daw ito sa mga ahas. Sinasabi daw ng mga sundalo na nawawala daw ang mga magulang ni Kuyang kaya napabayaan ito. Wala din kasing nakakaalam kung may iba pa ba itong kamag-anak. Wala rin daw naglakas loob na tulungan ito dahil doon daw sa Sitio Maahas ang mga taong naninirahan ng mag-isa
ang isa sa mga pinakapaboritong atakihin ng mga aswang. Bagay na alam ng mga tao doon sa sityo. Pinangako naman ni Benny na hindi na siya mapapahamak ngayong magkaibigan na sila. Iginagalang daw ng mga tao o kahit ng mga angkan ng mga aswang ang kanyang pamilya. Kaya daw, malaman lang daw ng mga aswang na kaibigan siya ng pamilya ni Benny, ay siguradong magdadalawang isip daw ang mga ito na biktimahin si Arturo. Lingid sa kaalaman ni Benny at ni Arturo na ito na pala ang gabi na susubok sa kanilang samahan. Glenn, pwede ka bang kumuha ng alak dun sa taas sa kusina? Marami pa dun eh. Wika ni Ben habang lasing na ito sa dami ng nainom na alak. Si Arturo naman ay panay ang tugtog ng gitara habang nakikinig naman sa kanya ang iba nilang kainuman. Agad namang sumunod si Glenn sa ipinakisuyo ni Benny. Umakyat ito sa mismong bahay upang kumuha ng alak sa kusina. Dahan-dahan ay binuksan nito ang bakal na pintuan at dumiretso agad papunta sa kusina ng bahay. Pagkakuha nito, imbis na bumalik agad sa ibaba upang mailak ang pintuan ng underground, ay nahiga muna itong si Glenn sa itaas na bahay at hindi namalayan na nakatulog na ito. Bagay na pagsisisihan nilang lahat sa buong buhay nila. Hindi nagtagal ay tila ba may sundot na ng malansang amoy ang hangin na bumababa sa tinataguang kwarto nila Arturo. Nahinto sila sa pag-inom. Ihininto din na Arturo ang pagtugtog ng gitara dahil sa sobrang sangsang ng halimuyak na kanilang naaamoy. Naalarma na nun si Benny dahil alam niya ang amoy na iyon. Amoy na parang nabubulok na laman. Agad-agad hinanap ni Benny si Glenn na kanyang inutusan para kumuha ng alak. Mabilis siyang tumingin pataas sa hagdan, palabas ng pinto. Pagtingin niya, ay may kulay pulang likidong tumutulo mula doon. Pumatak ito sa kanyang muka na hindi niya napapansin na kumakalat na pala. Napasigaw ito at napatingin ulit sa itaas. Doon ay nakita niya ang mapupulang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ilang saglit pa ay may mahabang dila ang bigla na lang pumulupot sa leeg ni Benny. Agad rin siyang hinila nito pa itaas. Nakita ito ng mga kasama ni Benny, kaya nagtatakbo ang mga ito pa itaas ng hagdan upang saklolohan ang kasama. Pagdating nila sa itaas ay ginulantang sila ng isang magulong bahay. Nagkalat mula roon ang dugo at ibang mga lamang loob. Sindak na sindak sila noon dahil pagtingin nila, ang dugo at lamang loob na nakakalat sa sahig ng bahay ay pagmamay-ari ni Glenn. Wasak ang tiyan nito at naghihingalong nag-aagaw buhay. 8 pares ng mapupulang mga mata ang nakatingin sa grupo nila Arturo. Napapalibutan sila ng mga taong hubot-hubad. May matatalas na mga ngipin. Naglalaway habang ninunguya ang mga laman na nakuha mula kay Glenn. Si Benny naman ay nakahiga lang sa sahig. Hawak-hawak ng isa sa mga aswang ang ulo nito habang nakabaon sa mga mata ni Benny ang matutulis nitong kuko. Sumama ka ng matiwasay sa amin, Arturo, at baka buhayin pa namin itong mga kasama mo. Wika ng isa sa mga aswang na nakahawak sa ulo ni Benny. Ako? Ayoko! Mga aswang kayo eh! Sigaw ni Arturo. Pagkatapos ay bababa na sana ito pabalik sa underground para sana kunin ang langis na ibinigay sa kanya ni Kuyang. Ngunit itinulak siya pabalik sa mga aswang ng mga kasama nila sa inuman. Sumama ka na sa kanila, Arturo! Ikaw naman pa kay nila eh! Huwag mo na kaming idamay sa kakahinatnan mo! Sigaw ng mga taong kainuman niya na itinuring pa naman niyang mga bagong kaibigan.
Napatingin si Arturo kay Benny. Umasa ito na hindi siya ipagkakanulo ng kaibigan. Ngunit imbes na mabuhayan siya ng loob, ay nanlumo siya nang ipagtabuyan siya ni Benny. "Lumayas ka na dito! Layas! Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa pamamahay namin. Sumama ka na sa kanila! Lumayas ka dito!" Binalot ng kalungkutan ang puso ni Arturo. Ang mga kaibigang inaakala niyang tutulong sa kanya, ang siya palang lalong magtutulak sa kanya sa kapahamakan. Pamula sa puntong iyon, ay kinarga na lamang ng mga aswang ang katawan ni Glenn, pati na si Arturo. Matapos iyon ay mabilis na umalis ang mga ito. Mabilis silang tumakbo palayo sa safe house ni Benny. Parang mga naglalakad sa hangin ang mga aswang na kumakarga sa kanila. Siya naman ay tila ba inaantok at hindi na makasigaw. Kahit pa dumadaan sila sa mga kabahayan sa sitio. Kabisado na nun ni Arturo ang buong lugar. Alam niya na ang kalsada na iyon ay patungo sa kalsada ng dati niyang kaibigan. Ang pinakaunang taong naging kaibigan niya at nagtiwala sa kanya. Tinalikuran niya ito dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan at halos kalimutan niya na rin ito kapalit ng mga inaakala niyang bago niyang magiging kaibigan. Ang daan na tinatahak nila noon ay papunta kay Lakuyang. Habang papalapit sila sa tulay, ay gusto sana niyang sumigaw. Gusto niyang magbaka sakali na humingi ng tulong kay Kuyang. Subalit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay sumisigaw siya. Subalit wala naman talaga siyang nagagawang ingay. Pagdating sa sirang tulay, ay isa-isa nang tumalon patawid sa ilog ang mga aswang. Patawid na rin sana nun ang mga aswang na may karga-karga kila Arturo. Subalit, may isang lalaki ang humarang sa kanila. "Sandali, bitawan niyo ang kaibigan ko." Wika ng isang pamilyar na boses. "Huwag mo kaming subukan ulit, Kuyang. Baka nakakalimutan mo. May atraso ka pa sa amin. Hindi pa kami nakakaganti sa mga nagawa mo sa aming angkan. Kaya kung ako sa'yo, tumabi ka dyan at ipaubaya mo na sa amin itong lalaking ito. Hindi mo ba alam? Hindi ka naman niya itinuturing na kaibigan." Wika pa ng isang aswang na may pasan-pasan kay Arturo. "Hindi na mahalaga sa akin yun. Kaibigan man o hindi. Basta ibaba niyo ang lalaking iyan. Mahalaga ang magiging papel niya sa kaunlaran at kinabukasan ng sityo na ito." Kuyang. Nilalabag mo na naman ata ang kasunduan nating lahat dito. Kinakalaban mo na naman ba kaming lahat, Kuyang? Galit na sabi ng aswang. "Kung ang paglaban sa inyo ay ang makakapagpaunlad sa sityo na ito, mas mabuti pang ang kalabanin ko na lang talaga kayo." Sabay bunot ni Kuyang ng itak sa kanyang likuran. Ang mga aswang naman na nauna nang nakatalon sa kabilang bahagi ng tulay kanina ay hindi na muli pang makatalon pabalik. Dahil sa daan nila pabalik ay may mga nakaharang ng napakaraming mga banakon. Nakataas ang mga ito at nakabuka ang pakpak ng ulo. Handang-handa nang tuklawin ang sinumang mga has na tumawid ulit sa ilog. Napangisi na lamang noon ang aswang na nasa harapan ni Kuyang. Ibinaba nito si Arturo at saka naglahong parang usok sa harapan ni Kuyang. Naging alisto naman si Kuyang at panay ang tingin sa kanyang paligid. Alam niyang ginamitan lamang siya ng pambulag ng aswang na ito kaya hindi niya ito makita. O maaari namang isa rin iyong kakayahan nila na ngayon pa lamang niya nakita. Dinuraan ni Kuyang ang kanyang itak at saka ikinalat ito sa talim ng kanyang itak. Itinaas niya ang kanyang itak na nasa kanyang kanang kamay upang makakuha ito ng buwelo sa isang malakas na bigwas na kanyang bibitawan sa oras na lumabas ang kalabang aswang.
Ngunit imbis na atakihin siyang harapan nito, ay kinagat siya nito mula sa likuran. Niyakap siya nito at saka tumalon sa ilog. Nalaglag silang dalawa. Pagbagsak ay tumama ang kamay ni Kuyang sa isang bato, dahilan naman para mabitawan niya ang kanyang itak. Ang aswang naman ay panay pa rin ang pagkagat sa kanyang balikat habang tinatangay sila ng malakas na agos ng tubig papalayo sa tulay. Panay naman ang kalmot ni Kuyang sa braso ng aswang, ngunit napakatigas ng balat nito na tila may sabakal dahil hindi ito nagagasgas. Naiwan sa itaas si Arturo at naging hudyat naman iyon para kumilos at umatake ang iba pang mga aswang. Muling nagsitalunan pabalik sa kabilang bahagi ng tulay ang mga aswang. Ang iba sa kanila ay naging sakripisyo na para makatawid ang iba sa kabila. Kinuha nila ang katawan ni Arturo. Ngunit pagbaba nila sa tulay ay muli silang sinalubong ng napakaraming banakon na nakapalibot na kay Arturo na parabang pinoprotektahan nila ito. Nagpatuloy ang paggulong at balyahan ni Kuyang at ng lider ng aswang habang tinatangay sila ng malakas na agos ng tubig sa ilog hanggang sa mapalayo na talaga sila ng tuluyan. Noong nanghihina na ang aswang, ay pinilit ng makatakas ni Kuyang sa mga braso nito, sabay langoy ng mabilis sa pampang ng ilog. Ang aswang naman ay agad-agad na tumalon pa itaas ng isang puno, habang iniinda pa ang pagkahilo at ang paninikip ng dibdib nito na may kasama pang pagbula ng bibig. "Anong ginawa mo sa akin? Ahas ka talaga, Kuyang! Ah!" Sigaw ng aswang habang iniinda ang sakit ng dibdib. Napangisi naman nun si Kuyang, ngunit namumutla na rin kasi ito sa dami ng dugong nawala sa kanya. "Kinagat mo ba naman ang katawan ko eh? Hindi mo ba alam na ang dugo ko ay maaaring maging kamandag sa mga taong kaaway ko? Kaya malas mo, kinagat mo ko. Kaya ngayon, magdusa ka. Mamatay ka sa lason." Wika ni Kuyang habang pinipilit na makalakad papunta sa mababaw na parte ng ilog. Subalit, tila ba patas lamang sila ng aswang na nakalaban dahil tumumba na ang aswang at nalaglag ito mula sa punong dinapuan. Si Kuyang naman ay bumagsak na rin sa ilog dahil nga sa dami ng dugong nawala sa kanya. Unti-unti ay bumagsak ang katawan nito. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay at tuluyan na ngang sumama sa malakas na agos ng tubig. Kinabukasan, nagising na lamang si Arturo na parang walang nangyari sa kanya. Sa kanyang palad ay nakita niya ang isang batong kulay pula. Nagulat ito at sinabing, Teka, mutya ni Kuyang to ah. Ano bang nangyari? Bakit nandito ako? Teka, si Kuyang. Nasaan si Kuyang? Hindi niya maintindihan kung papaanong napunta sa kanya yon. Ang alam lang niya ay nadidinig at nakikita niya kagabi ang pakikipaglaban ni Kuyang para lamang siya ay mailigtas. Ngunit hindi niya maalala kung papaanong napunta sa kanya ang mutya na iyon. Bumaba siya sa tinitirhan ni Kuyang upang tignan kung naroon ba ito. Subalit bigo siyang makita ito roon. Wala si Kuyang sa kanyang lungga. Naabutan niya pa roon ang mga ahas at banakon na walang buhay. Mga ahas na nakalabas ang dila at hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila. Kung bakit nagsingamatay ang mga ito. Napaiyak na lamang nun si Arturo habang tinitignan ng ilog kung saan dati silang nagkukwentuhan ng kaibigang si Kuyang.
sa ilalim ng tulay kung saan sila kumakain ng isda. At ang mutya na nakita niya sa kanyang palad na alam niyang pagmamay-ari ng kanyang tunay na kaibigan na si Kuyang.